Hello everyone. My name is Narhamin Typing together as Merano. So we are the group 10 percenter. So our topic for today is about development journalism. So ang development journalism class ay isang uri ng journalism na um, hindi lang basta nagbabalita kung ano ang nangyayari. Ang focus nito ay kung paano nakatulong ang mga programa, proyekto, and policies ng gobyerno or organization sa pag-unlad ng bansa at ng mga tao. So, layunin nito na ipaalam sa publiko ang mga development project, magbigay ng tamang information at hikayatin ang mga tao na magkialam sa mga usaping pang komunidad. So, for instance, may balita tungkol sa programa ng gobyerno para sa mga irrigation system ng mga farmers. Sa development journalism, hindi lang sasabihin na may project, kundi ipapakita rin kung nakakatulong ba talaga ito sa mga magsasaka o may problema sa implementasyon. So there are four key aspect of development journalism. So the first one is definition, purpose. The second one is focus areas. The third is role of the journalist, and the last one is context. So definition of a purpose class, ang development journalism ay hindi lang objective reporting. Ito ay journalism na naglalayong magbigay ng solusyon at pagbabago sa lipunan. Tinitignan nito kung paano naipatupad ang mga development project, hindi lang kung ano ang project. So for instance, may project ang gobyerno para sa free school supply sa public school. So, ang development journalism ay magre-report kung nakarating ba talaga ang school supply sa mga estudyante, and also ilan ang estudyante ang natulungan, and may problema ba sa distribution. Ganun po yung exactly kuan po ng definition of purpose. The second one, key aspect of development journalism is focus areas. So, dito naman po, ang development journalism ay kadalasang nagfo-focus sa mga importanteng issue na may kinalaman sa pag-unlad ng bansa ng komunidad. So, for example po, mga halimbawa ng focus area is poverty, pagtulong sa mahihirap, health programs sa health tulad ng vaccination. So for instance, isang balita tungkol sa community garden project sa barangay na tumutulong sa mga pamilya na magkaroon ng sariling pagkain at income. So the third key aspect of development journalism is that is called role of the journalist. So when you say roles of journalist, ang role ng development journalism ay hindi lang mag-report, siya ay nag-a-analyze ng development plans. Tinitingnan kung may gap sa plano at sa actual na nangyayari. Nagbibigay boses sa mga ordinaryong tao, lalo sa mga marginalized communities. So for instance, may project para sa housing ng mga informal settlers. Ang journalist ay pupunta sa lugar at magtatanong, nakalipat na ba talaga ang mga pamilya, or another is maayos ba ang bahay ng binigay. So ganun po yung sa roles of journalism. Parang nag-a-analyze siya, or yun nga, nag-a-analyze siya for development. So the last key aspect of development journalism is context. So ang development journalism class
ay nagsimula noong 1960s sa Asia at Africa. So ginawa ito para magbigay ng mas makabuluhang balita, hindi lang puro negative news o sensitive national news. So for instance, instead na puro crime news, mag-report ang journalist tungkol sa isang successful livelihood program sa mga kababaihan sa isang barangay. Kumbaga dito is sa context is hindi lang siya nag-focus, let's say kung may crime ba na nangyayari, mag-context din siya sa mag-context din siya sa another, like sa sinabi ko sa livelihood programs mga kababaihan sa isang. So ang development journalism class ay isang uri ng journalist na nagfo-focus sa mga balita about sa development ng ating bansa, tulad ng edukasyon, health, agriculture, at poverty. Hindi lang ito sinasabi kung ano ang project, kundi kung paano ito nakatulong sa mga tao at kung maayos ba ang implementation nito. So that's all. Thank you.